Usapang pera. Yung perang papel sa wallet mo, pera sa bank account mo, may halaga, tama? Ang sagot, mali. Money is worthless. Hindi ka makapag-build ng bahay gamit ang perang papel sa literal na pamamaraan. Hindi ka makakakain or hindi makakain yung perang papel sa literal na pamamaraan. Pambayad sa renta ng bahay, sa konsepto ng perang papel, di ba hindi gumagana? Pero dahil lahat ng tao gusto ang pera, doon siya nagkakaroon ng halaga. Yun ang trick doon. Money works because we all pretend it works. Nothing more. Ang 1,000 pisong papel ay may value dahil nagtitiwala ka sa isang tao at yung isang tao na yon ay naniniwala na may value ang perang papel na binigay mo. It's about trust and beliefs. A chain of beliefs. Pero once na ma-break yung link sa paniniwala sa pera, magkukulaps ang buong sistema. Ito ang nakakatuwang parte. Bago pa maimbento ang perang papel, ang paraan ng pagbabayad noon ay sa paraang trade. For example, si Juan de la Cruz ay may manok, si Mang Kanor ay may bigas. Magpapalitan sila. Pero dahil gusto rin ni Mang Kanor ng bagong relo, di may bigay yun ni Juan. Kaya doon pumapasok ang ilusyon ng perang papel at kaisipan sa salitang wants. Universal fiction, everyone agrees to wants. Karamihan sa pera ay hindi na sa paraan ng pisikal. Meron na sa mga digital tulad ng digital banks na once na mag-collapse ang system or glitch, goodbye na ang pera. We build globalization on shared hallucination about paper. Sabi nga ni Yuval Harari, ang pera ang pinaka-successful na relihiyon na naimbento. Ang Muslim at Christians palaging nagtutunggali sa paniniwala sa Panginoon. Pero bigyan mo sila ng pera sa parehas na panig. Alam nila ang halaga ng pera. Hindi totoo ang pera. Ito ay istorya lamang na ang lahat ng nasa paligid mo, ito yung pinaniniwalaan.